Kaugnay po sa sitwasyon ng mga Pilipino sa gitna ng lumalalang tensyon sa Lebanon sa pagitan ng Israel at grupong Hezbollah, kausapin po natin sa Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Si Connie Season po ito, sir. Yes, magandang hapon, Ms. Connie, sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Ano po yung magiging hudyat nyo kung kakailanganin ng magsagawa ng mass repatriation sa mga kababayan po natin sa Lebanon? Well, sa ngayon, it's been about 10 months na mula nung pinag-utos ng ating Pangulo ang pagbibigay ng libre at ligtas na repatriation service sa mga kababayan natin mula sa Lebanon, mula nung pumutok ang sigolot between Israel and Hamas and Hezbollah. And itong status natin ngayon, we are providing free repatriation services and post-arrival services dito sa Pilipinas ay voluntary mode on account of Alert Level 3 raised by the Department of Foreign Affairs. We know na pinirepaso itong alert level sa ngayon, and of course we will abide by the alert levels as indicated or under review by our colleagues at the Department of Foreign Affairs. Yung alert level for the next step is that which will convert the voluntary mode into mandatory mode. Okay. But nevertheless, gusto ko ipahiwatig, we joined the DFA in calling for the repatriation or the option, availment of the option for our fellow Filipinos in Lebanon for repatriation. Libre at ligtas po ang offered ng pamahalaan. At dito pagdating sa Pilipinas, we offer financial assistance of 150,000 pesos between DMW at OWA. Alam namin kahit papano pantawid po yan sa inyong panunumbalik, good for 4-6 months at the very least. And then andyan ang DOH for medical services, DSWD for psychosocial and livelihood services, and TESDA for skills upgrading, libreng skills upgrading, and then the DOLE for employment facilitation in our country. So, handa po ang pamahalaan para tumulong sa mga nanunumbalik. Ilan ho ba ang mga kababayan natin ngayon na nasa Lebanon at wala pa ho bang mga daan na sinasara, no? At hindi pa ho ba ganun kahirap yung repatriation sa ngayon? Well, we are in close communication with the Department of Foreign Affairs, our embassy in Beirut, and of course we have a labor attaché, a migrant workers office in Beirut. We know for sure na doon mismo sa border towns na kung saan nagpapalitan ng putukan between Hezbollah and the Israeli Defense Forces, ay wala ng Pilipino doon. However, merong mga southern cities with around less than 100 Filipinos. Opo. Alam natin na yung mga ilang Pilipino ay lumikas na upward to central Lebanon, sa Beirut area in particular. Nakahanda po ang Embahada at ang Migrant Workers Office, DMW OWA, with our shelters. We have been receiving at least around the number of Filipinos, at least 2 to 3 families so far have sought shelter already. And patuloy ang ating pag-offer at pagbibigay ng evacuation services as well as shelter services until sila makauwi ng ligtas sa ating mahal na bayan. Marami pong salamat sa inyong oras na binigay sa Balitang Hali, DMW Secretary Hans Leo Kakdak. Maraming salamat po. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.